So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. JP po ang inyong lingkod at nandito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At eto nga mga kababayan, Senator Loren Legarda, uminit ang ulo sa ginawang pagdinig po sa Senado. Ito po ay kaugnay ng pagtaas po ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Dahil base po sa ibang mga opisyal ng pamahalaan, wala pa umano tayo sa krisis. Sa kabila ng ating mga nararanasan ngayon sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pagkain at lalong-lalo na nga po ang gasolina, wala pa daw po tayo sa krisis. Kaya nanggagalaiti po itong si Senator Loren Legarda. Nakakalungkot lang dito mga kababayan na sa halip na ang pinag-uusapan ng ating mga politiko ay kung paano mareresolba nga po itong pinagdadaanan nitong ating bansa. Hindi pa nga po natatapos maresolba ang nangyaring korupsyon. Napapanagot ang mga may kagagawan nga po ng maanumalyang mga proyekto na nangyari nga po sa atin. Ito, nahaharap naman po tayo ngayon sa panibagong krisis. Kaugnay nga po yan ang nangyaring gera dyan sa Middle East mga kababayan. Subalit sa halip ng pag-usapan ay kung paano mariresolba ang mga problema nga pong kinakaharap natin na ito at pinagtatalunan pa po ng ng ating mga politiko kung tayo nga ba ay nasa krisis o wala. At dumako na nga po tayo dito sa naging pahayag ni Yussi Claire Castro mga kababayan. Dahil base po sa kanya, wala pa umano tayo krisis. Panoorin po natin ang kanyang mga naging pahayag. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption. Doble na nga yung presyo. Wala pang krisis. Ibang klase ka mag-isip, Auntie Claire. Yun nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garim. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot
ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad na sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging party po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Bakit hindi nyo na lang kasi aminin na mayroong crisis talaga? Ikot-ikot pa yung sinasabi nyo. At sa bahagi naman ng video na to mga kababayan, panoorin natin itong naging pahayag nitong si Senator Loren Legarda. Oh yes. Yes, I have a written opening statement, but I'd like to put it on the record. And I would like to propose, Mr. Chair, Una, thank you. I believe that the defense establishment must be represented. I know that they were invited. The defense establishment must be represented. I know that they were invited yesterday. Are they here? DND? Nandiyan po, si Yusek. Okay, thank you very much. I would just like to put on the table, Mr. Chair, ang mga binabanggit po ng mga ahensya ng gobyerno, yung mga plano. Importante po, it is done in record time. At ang pinakamahalaga ay alamin magkano ba ang continuing appropriations sa GAA 2025 na maaring gamitin ngayon sa krisis. Pangalawa, ano ba ang nakaprovide sa GAA 2026 na pwedeng gamitin para sa krisis na ito? Huwag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis, because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Halintulad ko sa climate crisis. Not now. If we never admit there's a climate crisis, we will not take care of our climate and environment. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. And so that is what I put on the table. And what I would like to hear, Mr. Chair, is magkano ang pondong available? Hindi promise hindi saro na walang NCA. From continuing appropriations in GAA 2025, and how much was appropriated? Because of course, we did not know there was going to be a crisis of soft, meaning assistance to fisher folks and farmers, contingency fund. The End Dream Fund can be used, hindi naman yan lang sa bagyo, yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DPWH projects are all FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes. How do we cushion the impact? I lay that as my premise, Mr. Chair, and you being the chairman of the Committee on Finance, because we can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual
jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground, ha? On the ground. Hindi tayo parang budget reading tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan na subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o magutom. That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating, I'll call a spade, luho na travel, party-party, cancelin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda, lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times, you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member. When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. So having said that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of VAT on those that are not supposed to be VATable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. That's my opening statement, Mr. President. This applies to everyone, all the resource persons who are here. I hope to receive the answers in the next few minutes or hours. No less than the cabinet level should be here. Kung nandito ang SFA, bakit hindi yung iba? You're too busy? This is not the most important thing. Admit there's a crisis. You must have a crisis action plan. And not that we don't appreciate the presence of a dear friend, Yusek Wimpy Fentabella, of course, who's very competent, who's been with the DOE for quite a while. But to give it the importance, if SecRex and Sec Laurel could be here, why should the DOE secretary be exempted from this? When DBM is here, pag kayo and NEDA, pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that. Unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be.
not to enrage the people and not to let the people panic, but on the contrary, if they see the government on the ground and having more than what the chair mentioned, so-called motherhood statements, not just curated PowerPoints. We want to see your action plan. How many people, families will be positively affected, if any? And what are the monies, the funds needed for continuing appropriations? And what are the line items in GAA 2026 na pwedeng ikalap maging savings para ito ang gagamitin? Tapos sasagutin ng DOF at ng DBM saan manggagaling ito considering 2.5 months pa lang at aminadong wala pang pera ang gobyerno. Pinapaasa ang mga tao tapos walang ibibigay. Hindi pwede yon. Tapos wala pa ang ibang kabinete dito. Pag sa ibang bagay, mabilis pa sa alas 4. Pero sa krisis, wala. Ano ba kayo?